po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na lagi pong nakaabang at umaantabay sa ating po mga updates. For today's video ay pag-uusapan po natin ang ilan sa mga confession ni Miss Barbie Forteza sa kanya pong initial interview at hihimay-himayin po natin yung kanyang mga sinabi para mas maunawaan natin kung ano ba talaga ang estado ng puso ngayon nitong si Miss Barbie, ano. So, bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At bago tayo dumako sa ating proper topic, ay meron po tayong pinatawag na comment of the day. At napili natin si Miss Pinay 264. Sabi niya, David, as a boss of his businesses, his concern of his employee often center on a servant leadership. Empathy and recognitions David principle highlights that leadership is about uplifting and taking care of his people in his charge, not just managing them. I bet David's motto was teamwork is the ability to work together towards a common vision. He truly amazed me how his mindset with all his busy schedule, career, business, or love life. He established routines, is living the way he wants to live, but better especially for his future family. Team Panatag Barda legit. Ayan. So ito naman yung sinabi ni Ma'am Pinay. Kasi talaga naman kung tutuusin, hahangaan mo naman talaga si David Licauco dun po sa lahat ng kanyang mga naging desisyon, ano? Kasi pinapakita niya dito na hindi lang ang concern niya, it's not about his business alone, but the well-being, no? Yung mga tao pong kasama po, yung mga empleyado niya. At the same time, is meron din po siyang concern doon po sa pinaglalaban ng bawat isa. Kaya naman sobrang daming humanga sa ginawa ni Mr. David Licauco sa pagkakataong ito. At ngayon, ito na pag-usapan natin kasi si Miss Barbie Forteza po ay nagkaroon po siya ng initial interview at ngayon ay laman po ito ng balita. Sabi po ng Philippine Star, Barbie Forteza open up on what makes her heart whole. It was posted by Miss Razel Data Patpidaza, the Philippine Star, in September 22, 2025. So, yung kanila pong balita is sinalin sa English. So, tayo isasalin natin sa Tagalog. So, sabi po dyan, tinaguri ang primetime princess ng GMA, patuloy na pinatutunayan ni Barbie kung bakit siya higit na karapat-dapat sa corona. Ang kanyang matagumpay na papel bilang si Clay Infante sa Maria Clara at Ibarra ng 2022 ay isang Gen Z nursing student na biglang nadala sa mundo ng mga nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa pamamagitan ng mahiwagang portal ang nagtulak sa kanya tungo sa kasikatan. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga projects na naging matagumpay kabilang ang Pulang Araw, Maging Sino Ka Man at ang kasalukuyang Beauty Empire. Ngayon, inilabas ni Barbie ang kanyang kapangyarihan bilang isang bituin sa pandaigdigang entablado na siyang tampok sa Netflix comedy drama na Kontrabida Academy, kung saan nakasama niya ang ilan sa mga pinaka-iconic na kontrabida sa industriya. So, maliit man sa taas na 5 talampakan, si Barbie ay kinikilala bilang isa sa mga tunay na higante ng primetime roster ng GMA. So, tinuturing na po yan si Miss Barbie Forteza as one of the big star ng GMA, no? Kaya naman talagang very proud at sasabihin niya, totoo talaga yung sinasabi niya that Miss Barbie Forteza is whole. Buong-buo na siya kasi she's been recognized as a big star ng GMA, no? So, kasalukuyan, nakapanayam namin laging nakasandig sa lupa ang aktres upang pag-usapan ng kanyang sining bagong kasanayan na natutunan ang pagiging buo ng kanyang puso at kung ano ang tunay na nagpapatuloy sa kanya. Ikaw ay kinilala na ngayon bilang primetime princess ng GMA mula Maria Clara at Ibarra hanggang sa Beauty Empire. Anong
mga uri ng papel ang pinakamahirap para sa iyo at alin ang pinaka-natural? Yun ang unang tanong. Lahat sila ay may kanya-kanyang hamon, lalo na sa pisikal at emosyonal na pangangailangan ng bawat papel. Nakakagulat, mas komportable ako sa hosting, mapapormal man na event or simpleng panayam lang. Sobrang saya ko sa Coffee Talk segment ng vlog ko at gustong-gusto kong makilalang iba't ibang tao at mag-promote ng isang show. Pagdating naman sa pag-arte, sinasadya kong iwasan ng masyadong maging komportable sa isang papel. Lagi kong pinipilit na magdala ng bago at tunay na flavor sa bawat proyekto. May pressure ba na dala ang bansag na primetime princess? Ang pagkilala ng aking home network at ng mga taong nirirespeto ko ay napakalaking bagay para sa akin. Dala ko ang titulong yon na may pagmamalaki, pagsasalamat at malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Mas naging mapili ka na ba sa pagtanggap ng mga papel? Pagkatapos ng 16 na taon ng industriya at halos lahat ng proyekto ay tinatanggap ko noon, napagtanto ko na ang trabaho ko ay magiging pamana ko. Kaya ngayon mas maingat na ako sa mga proyektong tinatanggap at sa mga karakter na aking ginagampanan. Ano ang proseso mo sa paghahanda para sa isang papel? Lagi ako nagsisimula sa script. Binubuo ko ang character arc at backstory ng role, tapos naghahanap ako ng mga reference mula sa mga pelikula at actress na mga vibe na kailangan para sa character. Ikaw ang bida sa bagong pelikulang na Netflix na Kontrabida Academy. Paano dumating ang opportunity na yon? Ito po yung sabi niya. Kung tama ang pagkakaalala ko, nag-set up si Direk Chris Martinez ng Zoom meeting para pag-usapan ng project dahil talagang gusto ko niya ako para sa role ni Gigi or Gia. Nang maglaon, nalaman ko kay Miss Eugene Domingo na inalok din ito sa iba pero hindi natuloy. Sobrang nagpapasalamat ako na naisip ako ni Direk Chris at Unitel at isinama ako sa role. Agad akong pumayag at sobrang saya ko na ginawa ko yun. Kamusta ang pakiramdam na makatrabaho ilan sa pinakamahuhusay na kontrabida sa industriya? May isang araw na shooting na lahat ng kontrabida icon ay nandoon at nagme-message ako sa ate Abby ko. Sabi ko, Bessie, I think I made it at mapapalibutan ng mga artistang matagal ko nang hinahangaan. Mga master ng kanilang sining at makikilala sila ng personal sa isang surreal na karanasan. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Paano ka nagre-relax at nagtatanggal ng stress? Yun ang tanong, no? And sabi niya, mahilig akong tumakbo, magbasa ng libro sa isang magandang cafe at mag-people watching lang. Hanggang kailan mo nakikitang nasa showbiz ka? Hanggang sa mawala ang apoy sa loob ko. Pumasok ka na ba sa negosyo bukod sa pag-arte? Matagal ko na pangarap na magkaroon ng sarili kong maliit na cafe. Sana hindi lang manatiling pangarap yon. Huling dalawang tanong, kumusta ang dalawang kalagayan ng puso mo ngayon? May dinidate o manliligaw? Lagi namang buo ang puso ko. Palagi kong mahal ang trabaho ko, inspirasyon ko ang aking pamilya, at sinisiguro kong nasa-spoil ko ang sarili ko. Sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa. So, yung tanong na tinanong po siya patungkol sa estado ng kanyang puso or kalagayan ng kanyang puso at kung meron ba siyang dinidate, ang sabi niya is ang inspirasyon niya ngayon is yung kanyang pamilya at ang kanyang trabaho. So, ibig sabihin, wala po siyang inamin dito na si Jameson Blake ang nagpapasaya sa kanya. No, tulad ng kiniklaim ng ilan. Kahit nakikita natin na may mga sightings sa magkasama sila, maaring yun po ay part pa rin ng kanilang promotion at the same time, parte po yun ng kanilang friendship. No, wag natin masyadong madaliin. Kung si Jameson Blake nga, pag tinatanong po siya kung kamusta yung puso niya with Miss, dito po kay Miss, Barbie Fortesa, ang sabi niya, close lang po sila. Wala pa pong pag-amin na nagaganap, no? So, wag natin madaliin yun, guys. Kaya naman, still panatag pa rin po tayo, whatever it takes. Ano man ang mangyari, ano man ang mga lumabas na balita, mananatili pa rin tayong barda matatag. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.